May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear TJ Main, ako nga pala si Mike. Hindi ko tunay na pangalan. Babae po ako, TJ Main. Pero, pusong lalaki. 29 years old at isa akong warehouse helper dito sa may Bulacan. Baksakan ng mga iba't ibang gamit sa bahay. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo, TJ Main. Lalo na kapag night shift. Kapag tahimik na ang bodega at ako na lang ang mag-isa ang nagtatrabaho. Nadadala talaga ako sa mga confession na mga binabasa mo. Sobrang ganda rin kasi ng boses mo. DJ Main, sumulat ako sa inyong istasyon para sana i-confess ang pinagdadaanan ko. Buntis po ako. At kagaya ng sabi ko kanina, pusong lalaki ako. Hinding-hindi ko gusto ang magkaroon ng relasyon sa kahit sinong lalaki. Kaya ito ako, napasulat sa programa mo dahil sobrang napupuno na ako. Keso maging babae na lang daw talaga ako at tanggapin na lang na magiging asawa ko ang isang lalaki. Marami ng taon nagsabi sa akin na matigas daw ang puso ko. At sa totoo lang, hindi ko naman sila masisisi. Dahil mula pa noon, mas komportable talaga ako kapag babae ang kasama ko. Ako yung tipo ng tomboy na hindi talaga nagkakagusto sa mga lalaki. Kaya kahit ilang beses akong ligawan noon, wala talaga akong pinapansin. Pero DJ Main, may isang gabi na nagpabago ng takbo ng buhay ko. Noong mga panahong iyon, marami akong pinagdadaanan. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, at pagod sa buhay. Kaya noong inaya ko ng mga kaibigan ko na uminom, sumama ako. At doon ko nakasama si Ryan. 35 years old, isa siyang delivery supervisor sa pinagtatrabahuhan ko. Boss ko siya. Pero parang magtropa lang kaming dalawa. Kilala ko na kasi siya noon pa. Mabait naman. Respetado. At matagal ko na talagang barkada. Pero hindi ko inaasahan na sa tinagal-tagal naming magbarkada, may mangyayari na talaga sobrang ikagagalit ko. DJ Main, bigla na lang siyang umamin na may gusto raw siya sa akin. At dahil nga barkada, inintindi ko. Iniisip na baka trip lang niya. Kaya naman hindi ko na binigyan ng kahulugan pa. Akala ko nga hanggang doon lang. Pero nang minsang ayain ko si Ryan kasama ng ibang mga tropa. Dahil bigo na naman ako sa babaeng nililigawan ko, nagpakalasing ako ng sobra. Nang dahil sa kalasingan, hindi ko inaasahang may mga bagay na mangyayari na hindi ko na mababawi pa. DJ Main, hindi ko na alam kung papaano ang nangyari. Pero nagising na lang ako. Kasama ko na siya sa higaan.
DJ Maine, parang biglang gumuho ang mundo ko. Nanlamig ako nang mapansin kong pareho kaming walang suot. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Dahil ginawa niya iyon nang lasing ako. Parang sobrang diring-diri ako sa sarili ko, DJ Maine. Galit, takot, at pagkadismaya. Kaya naman agad akong bumangon at tinanong siya kung ano ang nangyari. Pero pareho kaming hindi buo ang ala-ala dahil sa sobrang kalasingan. Ang alam ko lang, may isang bagay na nangyari na hindi ko na kayang burahin pa. Simula noon, umiwas na ako sa kanya. Pakiramdam ko, pinabayaan ko ang sarili ko sa isang pagkakamaling hindi ko akalaing mangyayari. At talagang sa kaibigan ko pa. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil pagkalipas ng ilang linggo, napansin kong parang may kakaiba sa pakiramdam ko. Madalas akong mapagod. Madalas din akong mahilo. At nang magpasuri ako, DJ Maine, doon ko nalaman ang balitang hindi ko kayang tanggapin. Buntis ako. Parang tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. At ang unang pumasok sa isip ko, paano na ako? Paano na yung buhay na gusto ko? Minsan ko na rin naisip na tapusin ang ikot ng mundo ko. Pero ilang beses akong pinigilan ni Ryan. DJ Maine, noong malaman nga ni Ryan kung anong dahilan, agad niyang sinabi na pananagutan niya kami. Masaya siya dahil magkakaanak na siya sa akin. At sinabi niya na matagal niya na akong mahal. Handa raw siyang bumuo ng pamilya kasama ako. Pero DJ Maine, kahit ilang beses ko siyang pakinggan, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko. Hindi ko siya mahal sa paraang gusto niya. Higit sa lahat, hindi nagbabago kung sino ako. Pusong lalaki pa rin at babae ang hinahanap ko. Kaya tuwing sasabihin niyang maging pamilya kami, parang mas lalo akong naiinis. Dahil ayokong magsinungaling sa kanya. Ayokong pangakuan siya ng pagmamahal na hindi ko sigurado kung maibibigay ko. Pero ayoko rin namang lumaki ang bata na walang buong pamilya. Kaya heto ngayon, DJ Maine, litong-lito. Pilit kaming nagsasama. Pilit naming binubuong maging pamilya. Pero kahit anong gawin ko, parang may pader pa rin sa pagitan naming dalawa. Dahil sa tuwing tinitingnan ko siya, hindi ko nakikita yung taong mahal ko. Nakikita ko lang yung taong nagpabago sa aking buhay. At kahit ilang beses niyang patunayan na mahal niya ako, isa lang palagi ang sinasabi ko sa kanya. Huwag ka nang umasa. Kasi babae ang gusto ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang pilitin maging masaya sa relasyong hindi ko naman pinangarap. O dapat ko bang ipaglaban kung sino talaga ako? Habang tinatanggap ang responsibilidad na dumating sa buhay ko. DJ Maine, ano ba ang dapat kong gawin? Pwede bang maging mabuting magulang ang isang taong hindi pa rin nagbabago ang nilalaman ng kanyang puso? Paano ako manliligaw ng babae kung ang nanliligaw sa kanya ay nagtatalang tao? May pag-asa pa kaya na magkaintindihan kami ni Ryan
Kahit magkaiba ang pagmamahal na hinahanap namin sa buhay. Sana po ay mabigyan niyo ko ng payo na talagang magpapabago ng aking isip. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabasa ng confession ko from Mike of Bulacan. Alam mo, Mike, sobrang tapang ng pag-confess mo kasi hindi lahat kayang i-share yan ha. Oo. Pero dahil sa katapangan mo, kami talagang nagpapasalamat at saludo sa'yo. Pero dito sa buong confession mo, ang napansin ko lang, kahit ikaw ay galit, kahit ikaw ay takot, at litong-lito ka, may isang bagay ka pa ring hindi nakakalimutan at gusto mong gawin this time. Gusto mong gawin na itama yung bagay na yun. At alam mo, aware ka kasi na may pagkakamali ka at ayaw mo ulit magkamali muli. Tama nga naman kasi, hindi mo maitatamang isang kamalian ng isa pang kamalian. Kaya ngayon, hinahanap ni Mike, ano ba ang tama kong dapat na gawin? So ngayon, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na magmahal. Magmahal sa paraang hindi ka handa. Kasi yung pagmamahal, hindi dapat yung pinipilit. Hindi mo dapat pangakuan si Ryan sa isang pangako na hindi naman galing sa puso mo, 'di ba? Which is hindi naman totoo. Kung hindi mo pa siya kayang mahalin sa paraang kailangan niya, hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero sa kabila nun, hindi rin ibig sabihin na hindi mo siya mahal romantically, wala ka ng responsibilidad. Tandaan mo, Mike, may isang buhay na dumating sa inyo na hindi pinili ang sitwasyon. Pero, karapat-dapat pa rin niyang maramdaman yung pagmamahal, yung pag-aalaga, at pagiging responsable mo bilang magulang niya. May pagkakaiba kasi ang pagiging partner at pagiging magulang. Hindi lahat ng taong nagiging magulang ay nagsisimula sa perpektong sitwasyon. May mga pamilya na nabuo sa parang hindi rin nila inaasahan. Pero nagpapakita ito ng lakas ng isang tao kung paano niya haharapin yung mga bagay na hindi naman planado. At dito makikilala ang pagkatao mo, Mike. Kung anong klaseng magulang ka. Anong klaseng tao ba si Mike? At dito naman, tungkol naman dito kay Ryan, siguro yung pinakamasakit para sa kanya ha, yung parte na hindi ka na makuha ng buo. Kasi nga, gusto ka niya, anong gagawin kung pusong ano ka nga talaga lalaki, di ba? Kaya okay na yun na wag mo siyang bigyan ng pag-asa na hindi ka naman talaga sigurado. Kasi mas masakit ang mabuhay sa isang pangakong hindi naman totoo. And to Ryan, kung nakikinig man si Ryan ngayong oras na ito, sana maintindihan mo rin na ang pagmamahal hindi yan nasusukat sa pagpapanalo sa isang tao. Minsan ang pinakamahirap na pagmamahal yung marunong kang tumanggap kung ano lang yung kayang ibigay ng isang tao kahit pag gustong gusto mo to, kahit mahal na mahal mo to. Kaya wag mong pilitin si Mike sa mga gusto mo o wag mo siyang pilitin na maging taong hindi siya. And to Mike, wag mo rin parusahan yung sarili mo na habang buhay dahil sa isang pangyayaring hindi mo na maibabalik. Kasi ang pinakamahalaga ngayon yung hindi kung paano nangyari ang lahat. Dahil nangyari na yan kundi kung ano ka
kung ano ang gagawin mo simula ngayon. Ganun talaga, may pagkakataon talaga tayo sa buhay na hindi natin kontrolado. Kaya ang makokontrol mo lang dyan, Mike, kung paano ka magiging mabuting tao after na mga nangyari sa iyong ganitong sitwasyon o kahit ano pang sitwasyon yan sa buhay. Siguro hindi mo alam yung sagot ngayon. Siguro hindi mo pa alam kung anong uri ng pamilya ang mabubuo. Pero, huwag mong kalimutan, Mike. May isang bata. Kailangan ng magulang. Hindi na kailangan ng perpektong magulang. Ang kailangan niya yung magulang na totoo, present at handa siyang mahalin at tanggapin ng buong buo. Kaya hindi mo kailangan pumili sa pagiging ikaw o pagiging magulang. Kasi pwede mong panindigan kung sino ka habang tinatanggap mo yung responsibilidad na dumating ngayon sa buhay mo. Kasi yung tunay na tapang ng isang tao, hindi yan sa pagtakas sa sitwasyon na mahirap. Yung tunay na tapang yung kaya nating harapin ito na may puso, respeto at pananagutan sa bawat kamalian ng ating nagagawa sa buhay. And wag mo rin kalimutan na may karapatan ka pa rin namang hanapin yung sarili mong kaligayahan. Ikaw yan eh. Pero sana habang ginagawa mo yan, Mike, huwag mong isasantabi, huwag mong kakalimutan na may isang batang umaasa sa'yo at yun ang anak mo. And sana sa paglipas ng panahon, hindi man maging madali ang lahat, sana makita mo rin may dahilan kung bakit dumating ang isang chapter na hindi mo inaasahan. Everything happens for a reason. At lahat yan naniniwala ko worth it yan. At a person's true character is revealed not by the mistakes they make, but by how they choose to face them.